Hello everyone, welcome po sa ating Practical Tips channel. Samahan po ninyo ako ngayon hanggang sa matapos at marami po tayong pag-uusapan ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, patuloy po tayong mag-uusap. Part 3 na po tayo mga kapatid tungkol po sa vision ni Lord para sa ating buhay and also para sa kanyang ministry sa iglesia. So mga kapatid, yung ating topic na tatalakay naman ay preparation for church growth and multiplication. Kung nais po natin na lumago ang iglesia, kinakailangan mayroon pong preparation. At ako po ay naniniwala, hindi po ako nawawala ng pag-asa na ang ating mga churches na ipinagkatiwala ng Panginoon, time will come, ito po ay lalago. At purihin ang Panginoon dahil marami na ngayong naging malagong mga churches. Now, mayroon po tayong mahalagang pag-uusapan, mga katotohanan na pag-uusapan tungkol sa preparation for church growth and multiplication. Number 1, we need a devoted heart. Kinakailangan ang devoted heart, mga kapatid. Sinasabi po dito sa Acts chapter 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So mapapansin natin yung early church, yung mga unang Kristiyano mga kapatid, ang sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching. So makita natin yung pagiging devoted nila sa katuruan. At sa pagiging devoted nila, kung mapapansin natin dito sa verse 44, all the believers were together and had everything in common. Makita natin na talagang sa kanilang pagiging deboto, mayroon po silang pagsasama-sama. At dito naman po sa verse 46, ang sabi, every day they continued to meet together in the temple courts. Mayroon po silang celebration, mayroon silang worship sa ating Panginoon. So ang sabi, every day they continued to meet together in the temple courts. Mayroon po sila mga kapatid na ganyang puso. Ibig sabihin, yan po ang mga sinyalis ng pagiging devoted. At they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Mayroon din silang sincere hearts. Pagdating sa verse 47, ang sabi dito, praising God and enjoying the favor of the people. And the Lord added their number daily to those who were being saved. Pansinin po ninyong mabuti mga kapatid, na mayroong idinagdag si Lord sa church. Dahil po yon sa pagiging devoted. So ibig pong sabihin, kinakailangan yung church, kung gusto natin na lumago yung ating church, kinakailangan ang unang paghandaan dapat maging devoted. Kasi itong nakikita ko, itong napapansin ko, paano lalago ang church kung mismo yung mga kasama natin, tayo mismo hindi devoted sa church. Baka pagpasok lang nila sa church, madi-discourage sila sa atin. Kaya sa halip na sa atin ibigay ni Lord yung mga taong iyan, mga taong maligtas, sa ibang church na lang. Bakit? Kasi hindi sila napipreserve dito sa church. Kaya kinakailangang maging devoted tayo mga kapatid. Nagpray tayo na lumago ang church, dumami ang church, nangarap tayo, nagplano tayo, walang mangyayari dito if walang devoted heart. Ito ang unang dapat paghandaan. Pangalawa po, we need clarity. So, para po sa preparation ng ating church growth and multiplication, kinakailangan may klaro na vision. Diba? Mag-soul winning po tayo, pero wala pong proper understanding sa soul winning. Pupunta tayo, aatakihin natin sila, pipintasan natin ang paniniwala nila, didibatihin natin sila, di mas lalong di yan makikinig at susunod. Bago po tayo mag-share, we need proper understanding sa instruction ng church. Alam mo at kabisado mo yung Soul Winner's Guide, alam mo kung anong tao ang pinasok mo. Baka ikaw pa yung mawin ng mga unbelievers kasi hinang-hina na tayo at full of discouragement na tayo sa mga sinasabi ng tao. Bakit? Kasi wala tayong
proper understanding sa kanila. Akala natin, pag share natin, nadala agad natin. Hindi natin alam na maraming mga pilosopo dyan. Di ba? So, baka tayo ang nawin nila. Kaya mga kapatid, kailangan may clarity. May klarong vision. Ang vision ay ipangaral yung mabuting balita para sa lahat ng tao. Ang mission ay humayo, magbunga, manatili ang bunga at lumaganap. At ang strategy po natin mga kapatid, dito po sa amin, ang aming strategy ay Life Group Fellowship. Ang iba po dyan mga kapatid ay cell group o kung anumang tawag. So ang purpose ng Life Group is to form the group as a team and also ipipreserve at i-train at i-send. Yan po mga kapatid ang magiging dapat klaro sa church para maunawaan ng lahat. Magkaroon ng isang style lamang, mayroong centralized na ginagawa. At number 3, we need to catch the vision. Kung gusto natin yung church growth and multiplication, ang paghahandaan catch the vision. After catching the vision, meaning the vision is in you. Nandyan na po yan sa iyo. Ipinasa sa iyo dahil may tiwala sa iyo. At i-work out mo ito. If yung church o members ng church, punta po tayo sa church every Sunday, preach tayo, turo ng turo, pero may sarili kang style, hindi mo na-catch yung vision. Wala pa rin itong mangyayari. Plano ng plano, walang nakikinig sa plano, maglalagay ng program, hindi pinapahalagahan. Kaya mga kapatid, dapat ma-catch ang vision. Dapat yan paghandaan. Number 4, we need to live the vision. Kung gusto po natin yung church growth and multiplication, isa pa rin ito sa dapat nating paghandaan na dapat mamuhay tayo sa vision. Yung mga plano natin, ginagawa natin, saan man tayo pupunta, sa business, sa trabaho, dala-dala natin yung vision ng Panginoon sa church. Hindi po tayo lalampas. Kahit saan man tayo pumunta mga kapatid, tandaan natin na mayroong vision. Mamuhay tayo dito. Number 5, we need patience to make it into reality. Hindi po ito competition para magmadali. It takes time. Pinapahinog po natin mga kapatid. Nagtatanim pa lang, nagpapalaki pa lang. But ang goal is to make it into reality. Time will come. Mamumunga po ito mga kapatid. Kaya kunting pasensya lang, huwag maging atat na kailangan ng lumago ang church. Hindi po kapatid. Kinakailangan, alam muna natin yung mga preparation na gagawin natin. At pang-anim, we need to spend time for prayer. Kailangan yung growth ng church, ipanalangin natin dahil hindi naman natin kayang gawin na lumago ang church sa ating sariling kamay. Kinakailangan magbabad po tayo sa panalangin. At yun nga po yung ginawa ng early church. Basahin natin sa Gawa 2:42. Ang sabi, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Kaya mga kapatid, kailangan po talaga yung prayer. Tayo'y manalangin sa bahay, sa church. Kung mayroong mga midweek prayer meeting, dumalo po tayo. Kasi kinakailangan may panalangin po talaga ang church. Ipanalangin natin ang ministry, ipanalangin natin yung vision, mission, mga strategy na ginagawa, yung ating life group, yung ating mga small group, ipanalangin natin. Lahat ng mga gawain sa church, ipanalangin natin mga kapatid. Na ang Diyos ay kumilos at ipakita pa niya ng malinaw yung vision niya para sa atin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.